It's coffee time with God. Amen. Ang ating gospel reflection for today, teaching about revenge. From Matthew 5, verses 38 to 42. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. Should anyone press you into service for 1 mile, go with him for 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Sige, ano sa'yo? Alam mo, mahirap talaga to. No? Mahirap gawin kasi pagka merong inano sa'yo, hiningi, na parang papagawa, tapos alam mo naman na hindi mo yun gustong gawin, ano? Lalo na kung kunyari kaaway mo pa yun. Dodoblehin mo pa. Di ba, sabi dito, pag sinuntok ka sa kaliwang cheek mo, bigay mo pa yung kaliwa mo. Hindi ba? Parang ang sakit na nga, ibibigay ko pa yung kaliwa ko. Ang gusto ng ating Panginoon, huwag ka nang mag-isip na nalamangan ka. Hayaan mong malamangan ka. Di ba? Parang kung sinampal ka, dapat normal sa batas noon, sampalin mo rin siya. Pero ito hindi, pasampal mo pa yung isang pisngi. Nakakita mo ba yung ano rito? Kasi kaya sinabi ni Jesus na it was said. Ibig sabihin yan ang batas na umiiral nung Old Testament. Sige. Okay, so punta na tayo sa message sa atin. Yan. Kasi andito tayo sa mundo, no? Hindi mo maaalis yun. Andito tayo sa mundo. And then, ang focus natin is to go to heaven. Kasi Kristiyano tayo na yan yung ating promise ni God sa atin na this is just a temporary world. And test ito, nangyayari sa atin dito is test para makapunta tayo sa langit. Doon talaga tayo mag forever and ever na masaya. Okay, now, so, syempre may law dito sa mundo. Ngayon, kung tayo ay na kay God, o sinabi natin, Lord, I will follow you, no? Para magkaroon ako ng grasya, para makapunta sa langit. Eto sinabi niya, yan ang maging reaction mo. Pag nangyari sa iyo, yung nakorte ka, no, natalo ka, pero tama ka,
sabi niya, huwag ka nang gumante. Oh, parang yun yung feeling ko na message na how will we react when something unfair happens to us, no? So that hindi tayo lalong mahirapan. Kasi ano to si God, tinuturo niya sa atin, maging masaya tayo kahit anong problema natin eh. Kahit anong sitwasyon na mangyari sa buhay natin, yan yung tinuturo niya sa atin kasi ang tao, pagka naglinger sa problem at sumama ang loob lahat-lahat, naku, talo talaga tayo. O yung demonyo ang natutuwa. So si Lord gumagawa lahat ng paraan para makayanan natin these kinds of problems. And this one is the problem na mahirap yakapin kasi ikaw yung tama. Oh, di ba? Ikaw yung tama. Tapos natalo ka. Hindi ka nanalo. Ngayon, kung ito nabasa ko, at ako yung natalo kunyari sa kaso, hindi na ako gaganti. Susundin ko, sige Lord, sabi mo naman, ibigay ko yung check ko, gano'n, ito, gano'n. And then, if I do that, at sinunod ko ito, imbis na mag-ano kasi sabi dito yung ano ang title nito yung revenge. Di ba? Ang nagre-revenge kasi may ginawa sa yung mali di ba? So, imbis na mag-revenge ako, no? Hindi na. Susundin ko to yung sabi niya. Sabi nga niya, bigay mo yung kaliwang ibig sabihin, huwag kang mag-revenge. So, ang gagawin ko, sige, hindi na, Lord, magtitiwala ako sa iyo. And then, pag ginawa ko yan, si God na ngayon ang bahala kung ano na ang mangyayari. Si Lord na bahala dun sa taong yon. No, hindi ako nag-revenge, but Lord, I will let you be the one to take off the person who did that to me, parang ganon. Or to the situation that's happening, it's unfair for me. But you said, pabayaan ko na lang, ikaw na ang bahala. Kasi, sobrang, ni God, kilala niya tayo. Alam niya na pag pinursu pa natin yung revenge niya, baka lalo pa tayong bumagsak, ma-depress pa lalo, Alam niya yung future natin diba? So, ito is another tip for us na ano yung gagawin natin pag sobrang galit natin, gusto natin gumante. Ito yung tip natin. Ipasa Diyos natin, siya na ang bahala. No, di ba? Amen. Yun lang sa akin, to trust God in everything. Ang parang sinasabi ng ating Panginoon sa atin, pag kami ginawa sa atin masama, parang ang pakiramdam natin, galit tayo. Pagka galit ka, gusto mo ngayon, mas higit pa yung gagawin mo sa Kanya. So, ang purpose mo, yung pagbalik sa Kanya, is justice. Ngayon, ang sinasabi ni God, ni Jesus dito, pagka gusto mong ibalik sa Kanya yung ginawa niya sa'yo, do it out of love. So, matindi yun. Yun ang mahirap. Kaya nga, lahat ng katuruan ng ating Panginoon talagang mahirap. Pero ang laging goal niya, kahit na masama ang ginawa niya sa'yo, but out of love, balikan mo siya. Parang yung sinabi, pag binato ka ng bato, batuhin mo naman siya ng tinapay. That means, ang mas maganda yung iyo ibinalik sa kanya. And kaya niya rin siguro inutos yun because when you seek revenge, ang mas ginagawa mo is talagang mas matindi ang balik mo sa kanya. Saka yung yung anger, yung feeling mo pag nagre-revenge ka, ay, hindi mo alam yung emotions mo. Doon ka magkakasakit, doon ka may stress. Iniiwasan ni God mangyari sa atin yun Alam niya yun kung ano mangyayari sa'yo pagka nag-seek ka ng revenge. Pagka sinunod mo yung na yun, alam niya, mangingibabaw yung galit mo. At pagka nangibabaw ang galit mo, you want to give back more. Mas matindi pa. Ayun ang gustong iwasan ng ating Panginoon. Na pagkakuan, binalik mo ay pagmamahal, mapuputol na yung mga balikan na yun. So, mawawala na yung mga desire for revenge. Kung gaano mo ko sinaktan, ay ibabalik ko sa iyo ng kabutihan.
Alam mo, bottom line talaga lagi is trust in God. Yung increase yung faith and trust in God. Kasi ito, pag may trust ka kay God, mag magagawa mo talaga to eh, 'di ba? Ibig sabihin, siyempre, pray mo yun, no? Grasya yun eh, na para magkaroon ka ng trust kay God. Biyaya ng Diyos. Believe me, when you ask God for some deep in your heart, talagang alam niya na maganda yung kalooban mo na hinihingi mo at alam ni Lord na tama naman para sa in His perfect time, ibibigay niya yun. In His perfect time, not your time, but His time. And then, how will you know? No? How will you know? Yung reaction mo, you will be at peace. No? Magiging at peace ka. And then, magugulat ka na lang. Di ba? So, ano yung result na ibibigay ni God? Whether ibigay o hindi. Di ba? Kasi siya nakakaalam eh. Hindi ka sasama ang loob. Yun. Ganun din sa dito. Yung pag-rebuttal or yung pag-revenge mo, hindi ganun kabigat. Kasi nagtiwala ka na kay God. Parang sasabihin mo pa nga, galit ako dyan sa tao yan. Ba't parang nawala na. Oh. Pero kung hindi ka nakinig kay God, nag-revenge ka pa rin, hindi mawawala yun. Tuwing makikita mo yung mukha nun, kahit sinabi mong natapos na o ano, maiinis ka pa rin sa Kanya. Kaya ang ganda nung teaching ni God kasi it's a lifetime being at peace on anything na nangyayari sa atin sa mundo ito. Kaya talagang very, very useful, very, very talaga parang importante na inaaral natin yung salita niya. Palagay ko itong gospel na ito yung kung paano mo i-apply yung kanyang sinabi na deny yourself, pick up your cross, and follow me. Yan, pagka nagkaroon ka ng ganyan situation, you are applying yung kanyang commandment, deny yourself. And mararamdaman mo yung biyaya ng Diyos ay gumana sa iyo. And when you feel na talagang, nagawa ko, you feel the joy na kumpleto talaga. O yun. Mahirap gawin kasi yun eh. So kung nasunod mo ang kagustuhan ng Diyos, talagang masaya ang palit niya sa'yo. Ang balik niya talagang peace in your heart and joy that is complete. Practice natin. Amen. Thank you. Okay. Okay. So see you tomorrow. In our coffee time with God. Amen.